Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOCuers. At welcome sa isa na namang episode ng ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapakinggan sa Radyo Amigo 97.3 at mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na IDOCU by John Paul Siniel. Noon pong nakaraang Sabado ay ating napag-usapan at ating kinapanayam si Ate LV Limen at kanyang naipaunawa sa atin yung kanyang mapapait na karanasan nung siya po ay tinorture ng kanyang mga kasamang sa partido na kabilang sa New People's Army. Ngayon pong araw na ito ay amin pong ipaparinig at ipapanood sa inyo ang kanyang pagkukwento kung paano po siya nailigtas at kung ano yung mga ministry na kanyang ginawa upang makapaglingkod sa ating Panginoong Jesus by being a missionary, by being a pastor, by being a believer sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, wala nang pagpapatumpik-tumpik pa, ating ipagpapatuloy ang aming pakikipag-usap, ang aming positibong kwentuhan sa isang great woman of God, si Ate LV Limen. How many days was that? Pila ka bulan guro eh. Bulan? Wala ka gipa-alsag armas? Wala pod. Wala Kaya under investigation man ka? Dili dili pa ko under investigation. Siyempre tagaan kag gamit. Pero sa dihang naa ka na sa kuam, tingala na lang gawa na makay gamit. Nya wala na kay ka ginaistorya. Pero ang arrest sa imote is dili puwersado. Dili. Nagbaktas mi. Giimbitahan ka lang kibale, murag something Dili like po that. imbitahan. Ang first arrest na ako, kaduha man ko gi-arrest. Ang first arrest na ako, kato ako mga katim nga kauban-uban during sa katong early nga mga dakpanay. Sila to akong kauban. So I thought mobalhin lang mig area. Samtang gabaktas na mi, galatas na mi sa kanang unsay ngalan ana kanang murag maisan. Kalit lang ng hunong. Ang katuna sa akong atubangan ni kalit atubang sa ako. Mas mo na to. Diyon sa ka? Nangurog kog kalit kay diretso mo kog pasensya na. Kas. Pasensya na Mariam kay sao man to imong uyab nga gidalahig man ka. Ikaw daw na-recruit daw kaniya kay relasyon man mo. Dito, diretso dahil ko gipusasan. O gigapos. Nagtindog ko ako kalihok. Gikuha akong pakbag. Diretso o kuan. Pero wala ko na balaka sa akuan. Sa ako ang mahimong sitwasyon. Wala ko na balaka sa mahitabo nga kuan sa ako. Pero ang akong feeling is more on naa sa kasuko. Kalagot Nasuko ka kang? sa akong karelasyon. Kay gidamay ka. Kay gidamay ko. Pero did you find out nga gidamay gud ka niya or that was just an intrigue by the party? At that time, nagkuhan jud ko nga gidamay jud ko. At that time, mo gyud akong gituuhan. Oh, yes, pag gisulti man sa party. Gidamay jud ko niya. At that time po nagtuo pod ko nga na found out nila nga tinuod siya. Nga infiltrator siya. So, at that time, you were thinking maybe that he's dead. Kay gihukman na, kay na-found out naman. Okay, sa imuhang kabahin, asa pa ka gidala o giunsa ka pagdakop, giunsa ka pag-imbestigar, and how did you escape from that situation? Whole book na ni Umi Pangayo ha. Gidala ko nila sa katong lugar gihapon nga gidalahan sa uban. Butang ko nila, gipalingkod ko nila gihapon dito sa duyan nga nakakabit sa kahoy.
And 3 nights ako may numduman. Gapos lang ako naglingkod. Ambot di na ako makuan giunsa na ako to nga naglingkod ra gyud ko buntag gabi wa gyud ko higda. Naka-survive ko. Wa na pud ko'y luha, wa na pud ko'y singot. Wa pud ko gigutom. Really? Yeah. Ila jud kong gipakuan nga. So, Ko. you were thinking that you will die that time? Yeah, imagine ako ilan akong biyaan og sige pangutana, sige investigate. Di man gyud ko mayon nga kuan. Ingon man gyud wala lagi. Dili ko infiltrator. So tanan gyud akong gisulti, wala gyud dili gyud. Wa gyud ako giangko na ilang mga charges. So every time nga ila akong biyaan, tun ako mag-imagine ako unsa akong himuon, inigdusla kay nakakita na ko kung saon. Asa dapit idusla, kita mo ko. Oh my God. So mag-imagine ako unsaon ako nga di na ako ma-feel ang kasakit. Imagine ako asa dapit ko nila igon, maghapa man ka ana. So imagine ako pero during those that first arrest, diha na pud ko gipahinumdum. Sa? Ang murag ko nagpalaban ba? Ingon ko, kung naay tinuod nga Ginoo, ikaw ray kahibalo nga wa ko'y nahimong utang nga dugo sa kalihukan. Wala ko nakasala sa kalihukan. Ano na akong sulti? So, gi-istorya nimo siya? Oh, pero ako nagtuo nga naa siya, pero wala to ako nga. Kung naay tong tinuod ka nga Ginoo, kung tinuod nga naay Ginoo, ikaw ray kahibalo. Ana lang. So, that was a challenge to God. Yeah. A proud And kuan. he must be challenged. Oh. So, mo to basta nga ako ay kuan guys, wala gyud ko huna-huna or nag-accept nga na ako'y sala. Nga na ako'y dugo nga giutang sa kalihukan. So, ana ang ako ang kuan sa iya. So the next day after the third night, mo na to nga madungog naman ako pagka morning na anay tug. So gahuna-huna na ko. Wa na akong lubngana na ni patyono na gyud ko. So pagpatindog sa ako wa na ko'y kuan. Pero galakaw ko nga murag wala ko'y gasunod ko sa akong sekretary namo sa labor lalaki. Apil sa siya gidakop? Dili, gasunod ko siya kay siya may gauna. Murag leading siya kay isip head namo sa committee. Siya akong murag kung sa akong accountable siya sa akong life, accountable. Murag ana ba? So, galakaw may padulong kinta dito sa gigabuto-buto kinta nga ginakalot. Kalit mo na siya atubang sa kuha. Basta kay na sa akong kakurog, sa akong kakuyaw, nakaluhod ko siyang atubangan, no? Wa ko kabalo nga nung nikalit siya ana sa kuha, pero pag tuyok niya atubang sa kuha, ana dayon siya sa kuha. Mariam, kung tagaan kag tsansa sa partido karon nga mabuhi, unsay himuon nimo? Ana iyang pangutana sa ako. Naghila ko nga nagkurog na ako, padayon ko sa kalihukan, palayo ko sa partido. Padayon ko sa partido, dili ko muundang. Tabangan ko nilag patindog. And? That was the end of my first arrest. Gipakaon ko nila og tinughong, gisukan akong tinughong. Pero wala kang ikulata, te? Wala ko ikulata, psychological and emotional lang. That was very, traumatic. Yeah. Nahimo kong kuan, Priso Caballero for pila ka months. Panahon man to sa, di ba, ang 83 man yata tong Cory, katong, ay dili, 85 ang... People's power? Oo. Pero ang election is before that. Or 85, 86 man ang katong pag-alsa na. After sa election, before sa election, Preso Caballero ko. Tapos, nangampanya pa mi. Kauban pa ko sa nangampanya sa mga bukid-bukid, mga baryo-baryo. Ug ako pa ang translator sa
kuan kanang among newsletter. So, gina-translate na ako sila tabangan namo og print. Mo ni among gina-distribute. After anang election, after adtong December nga to, January, wala pa ang EDSA. Gipahawa na pud ko, gipalakaw ko from Bukidnon. Gipalakaw ko padulong sa Claveria man to among giagian. Claveria na to gibanatan man to kuan. Bomba. Pero you thought that it was still part of your second chance? Yeah. Gipatawag ko sa higher organ, ingon nila. Ipatawag ka sa higher organ sa Mindanao Committee para mapangutana, maistorya ka kung asa nimo gusto magpa-reassign. So, excited ko kay another assignment. Excited ko for another chance. So, naabot ko og kuan sa tong dapita sa Misamis oy. Nga diin from that point usa ka parish, usa ka simbahan, dito ko gi-pick up o gidala somewhere doon sa Claveria. O dito namin nagbaktas buntag gabi. That was the longest trek nga ako na experience kay murag tulo ka gabi siguro mi nga undang-undang the whole day hantod hapon binaktasay gikan pagkaadlawon hantod nga naabot mi sa ilahang murag main headquarters sa Mindanao Committee. Duol na siya sa Mount Balutakay. Layuan na. Didto, pagsaka na ako didto, gipapahulay lang ko isa ka gabi. And? Pag the next morning, gidala na ko didto sa gihimo nilang prisuhan. So, naiprisuhan? Naghimo silang prisuhan, babaeng lalaki, nag-uban sa isa ka kuan nila. Lain nga selda. Na-good na ikuan? Oh, gikopya gidala ang selda sa gobyerno? Ana, good po na. Wala akong kabalo nga wala akong kabalo nga dito dai ko dalaon kay maayo kay mo istorya tong CEO sa Hukbo iya kong gikuan-kuan maayo kay wala dai kay lagi torture atong pagdakop sa imo ana pag abot na doon sa balay ana man siya kalit sa kuha nga pero dire katilaw yun ka pag ingon niya katilaw pag ana nako ang balay. Oh my, sulod na kita na nako ang narkarihas mga lalaki nagtanaw sa ako. Saka siya una. Dali, sulod dire. Asa man po ka muna ang mudagan no kay wa ka kabalo sa lugar. Kabalo na kadaan na unsa ang sitwasyon sa bukid basta wa kabalo sa lugar basig makasumuok ka diha og kanang kuan patay ka noon. So nisaka ko sunod ko si saka sa kuan sa sulod sa balay. Dito di ay katong nag-atubang sa pultahan, mga lalaki, diri ay sa kilid mga babae. So naay duha dito nga mga babae na naa sa sulod. Iablihan niya ang pultahan sa selda, ipasulod ko. Lingkod ako dito, kinantsaway lagi kinaon sa sala nimo mga ana-ana. Pero hantod na lang naghapon galingkod ko, wa gyud koy kuan nga numan ana. Pagkahapon ako nakatilaw og kuan. First nga touch sa akong lawas. Gipabitay ko sa isa ka sparrow, nakaila na ako. Kaila pa jud nimo? Oh, kay nag-adto man siya sa amoa sa Jensan, sa akong papa. Gihimo man niyang supporter akong papa. Murag, anak, good. Adto siya dito niya. Siya. Asa naman tong anak din sa gamay agalon? Yutaan, anak. Basta yaragi kong gikuan. Nya pagkaman, murag kag nagpalami ra diha, naglingkuling wa man ninyo ni gikuan. Kuan na tagay ko pisi. Hapon na. Gibitay ko niya. Pati warik? Dili, bitay ana lang. Naglutaw ka siyempre. Kuan, nakatip to. Lison. Lisod Tapos naa siya ginapangutana sa ako, wala na ako. Nag-deny ko kay ko nga iyang ginahatag sa ako nga sala. Kasala ko sa kalihukan kay ang asawa namatay sa raid. Ikaw gitudlo. During that raid, na ang isa dito kakauban namo nga labor sa NGO nga ilang gina-investigate
Nya kato siya, katong gina-investigate nila, kaila na ako, nya ako pag yun ang nagpadala og sulat didto nga naay mo kuha sa iya. So murag ako ang Gipasangilan. instrument nga. Ana ko, wala man gani ko kabalog asa ninyo siya gidala, wala man gani ko kabalog asa mo nang, wala man gani ko kabalog asawa nimo na. Ana akong rason. Marason pa jud ka. Gilatos ko niya sa iyang kuan. Pero wala ko nagibati og sakit. Paglatos niya sa akong lawas. Ambot nahimo kong murag ka ng sa tawag nila ana. Manhid? Manhid. Nahimo kong manhid physically. So ana, the whole night pagka the next morning gibalhin na pud ko nila. Gikuha ko nila, gidala ko nila didto gyud sa akong sa katong balay gyud nga ilang gihimong headquarters. Murag ni focus sila sa ako didto. So dito ko nakatilaw og tanang klase. Bitay, latos, labyog-labyog. Kaihi-ihi, nakakalibang na lang sa... Bitaw, te? Oh, binitay. Bata, nag-backstroke sa imo. Did you think that time na, uy, di ay maayo ang kalihukan? Nakaisip ka ba nga itong panahon na murag dili di ay maayo ang kalihukan? Because this happened to me. Solid gihapon ka sa kalihukan? Ang ako alang is, naging bitter ko. Wala ko nagkuan sa ilaha nga nalain ko sa kalihukan nga mao ni. Ang ako lang is nganong wala nila gitan-aw ang akong years of service. Ang imong efforts. Akong effort, gibiyaan ako akong pamilya, gibiyaan ako ang akong pag-eskwela. 1 semester na lang ko to graduate. Na. Niundang ko. Grabe. Tungod kay ingon ako sa akong papa, mas madugangan pa imong gasto sa ako pang. Nya dili man ko gihapon magkuan. So, undang na lang. So, ana ang mga kuan niya. In all my dedication, ingon ani ang ila pa jud kong gidudahan. So, ana lang akong feeling. Ana akong huna-huna. Pero ingon nga nasuko sa ilaha or what? Wala. Wala. Unsa Wala ko'y feeling, ana. Unsa hinungdan nimo nganong not a single hatred? Siguro, ang idolatry. Sigurabi believe nimo sa kalihukan yun. Naagyo day mo abot gyud day sa punto sa usa ka member sa party. Ngayon ana siya ka gahi. Naaman gani ko'y nadungog nga istorya during sa akong pagkapreso po dito. Nga isa pod ka Sparrow manyata to siya or NPA gyapon. Bago siya patyon, bago siya kay kabalo mo siyang patyonon siya. Bago siya patyon, nangai siya gitara pagkatahon daw sa usa siya. Ikanta siya mga revolutionary songs. Unya ang sulti niya, sa ulahing mga adlaw, ma-prove na ako sa inyo wala ko'y sala. Ana lang. Ana lang. Pero iyang ulahing ko is katula iyang gihangyo. And he died. Yeah. Executed siya. So you did not ask for anything? Ako, wala. Basta kay ang ako alang at that time, kay ginapangayuan ko nila o kinsa ang akong mga na himong recruits. Kung saan mo paghimong recruit? Nga dili man ko infiltrator. Kunya, nga nung, kinsa may akong ilista. Nga wala man ko kabaluan ng mga tawhana kung infiltrator ba ni sila o dili. Okay, every time lagi, anay tabo magud gitawag nila sa ako is naga-vacillate ko, nagalain-lain akong kuan mga muangkon ko nga infiltrator ko, muangkon niya pagka mo deny na pud nga dili. Pero mo na ila sulti. Oh. But wala ka nagsulti ana. Di, muingon ko nga o sige nganong muingon ko nga muangkon ko nga infiltrator ko. Kay para makapahuway ko. So there were points or there were portions sa imuhang pag-investigate nga muangko na lang. Kapoy. Nakabitay ka? Pero katong dito sa balay, kung asa ka gitutukan na lang yun nila, gibitay na sad ka atog balay. Yeah. Many times. A few times. Nagkalibanga, nagay ko ito, nagkaihi-ihi, nagani ko ito sa kong pantalon. How did you escape that situation? To God be the glory. Again. At that time, gihapon, tungod kay, dito nagkonsensya man ko nga,
Sige, kung listaan nga mga pangalan nga ingon nila ginabalik-balik lang daw nako lista, nya ginagisi po daw nako. Ingon ko sa akong una-una mamatay pud sila tungod sa ako kaluoy pud no. Kung ako ra hinungdan kay akong gilista ilang mga pangalan nyo, ara ba ko kabalog tinuod ba ni sila unsa ba ni sila, gilista lang nako sila tungod kay they were in association with me during sa akong legal front work nga mga adlaw. Yes. Ug sila mga nakaila nako. Pero kung moingon nga gi-recruit nako sila or wala man. So, every time isulat nako na mura akong nag-diary, gisiyo na pud nako. Susuko sila sa ako ni ana. Kay usab-usab daw akong kuan mo. Amin ko nya pag man mo dili na pod. Okay. So, the last time nga gideny na ako, gikuan ako nga dili lagi ko. That was an overnight gyud nga bitay nga hanging jud ko. Kanang floor wax gani nga dako nga floor wax nga lata. Gipatungtungan sa ako pagbitay sa ako tapos nakatipto pag yun ko. Tapos gisikaran pak. Pagsikad na bitay nako. The whole night nahurot akong luha, nahurot akong singot. Wa na ko kakuan. Wa ko yun na feel anything. Ang naaalang sa ko na una is how can I end my life? Unsaon nako nga makanaog ko diri, makakuan ko gikan sa pagkagapos, and then kini na ang last time nga ila ko mabitay. Tapuso na ako akong kinabuhi. Di ako nag-decide. Ng patsyo na lang nimo imong sarili. Yeah, mag-suicide ko. Ngita ko pa maagi to kill myself. So, pagkabuntag, pagkuan nila sa ako, balikan na po ko ato isa ka babae po nga. Para kung mangtason, magaling bayhana ni. Gilabyog ko niya. Pag ikaduha niyang labyog, kay nataputol man ang kuan. Pisi. Lagpot ko, balandra ko sa kuan, sa wall. Wa ko kalihok. So, pero sa akong una-una, kini na nga time. To, itagaan ko naman ako ipapahula, giadto ko na sa isa ka kuan, room. Katong room nga to, maupod to ang ginapatulugan nila sa mga babae pod nga sama nako ilang gidakop. Sa pikas pod nga room na ay mga lalaki po dito. So, at that time, nangita na ako pa maagi. Bisag unsa na lang akong naunaan. Gusto maglaslas. Tapos kay dili man ko antong akong nail cutter. Dili hait. Habol man. Habol man eh. Bisa pag i-aral mo siya yung tinae, di kaabot tinae. Di yun. So nangita ko sa ko niya ang gas, nakita na ko ang gas layo man kayo to ara man may daplin. Yan nakagapos ka. Kung tiil nakagapos. Di ka kaya palayo kaya imong tiil nagapos man. Tanaw ko layo man tong gas oy. Naamo ko nakitaan nga kanang kinadak ang botelya bila sa kuan efficacent oil. Kung maabot ko baka ni. Naaman siya sa pinaka-corner doon sa pultahan. Yan naarapol ko sa end. Maabot ka na ako ni. Naminaw ko sa akong palibot. Walay tao, mingaw, asa ka sila ana. Nahinay kog tindog paduol dito. Try gyud ako ana, ikabot gyud ako antud nga nakabot nako. Pagkabot nako, lingkod ko balik sa akong kuan sa daplin. Naa sa akong likod ang bintana. Gilaklak na ko tanan to, giinom na ko tanan. Thinking I would die. Poison. Really? Yeah. Puno ang botelya? Yes. Puno pa ang botelya. Kung nakuhaan mo, gamay lang siguro kaya naamay gat ang gamay. Gamay lang ang... Pero gamay lang ang nakuha. Daghan pag yun unod. Daghan pag unod. Nahurot nimo ang unod. Gihurot yun akong inom. And what happened to you? Tapos akong gibalik, hulog na ako. Sagbuton man. So, dili madunggan? Dili madunggan. Sagbuton So, kumbaga, you wanted them to think na lang ang namatay man eh. Oo, marag anak na lang. So, naunsa ka? So, nagulat. Exciting ba na? Hindi na ako kasulatan ng libro, ha?
kuan kanang naghulat ko nga malipong ko, naghulat ko mawad ang kong panimuot. Sa hinulat na ako, naglagot naman gusto kong kagaling, dugaya ba na akong mawad ano ko ano, oy. Kinabuhi. Ginhawa, nalipo, man ako sakit, may ko akong ulo. Nya man ako nag-hallucinate ba. Pero makadungog ko sa gawas naman na mga istorya na. Nya, giadtuan pag yun ko dito tulo ka lalaki nga dagko. Katong isa, katong CEO sa kuan, hukbo. Gi-interview pag yun ko nila. Pero before sa interview, naingon na jud ko nga, naingon ako sa kong galingon ba, samtang kuan akong ulo. Ay, kadugay na ako mamatay. Uy, mamatay na unta ako. Uy, total, wala bitay silbi ang kuan. Kay, ang huna-una nato is mamatay ta. Diha, ang end. Walay kalag, walay soul. Oh, because you didn't believe in God that time. There's no afterlife. So, ako ingon nga, katugani, giingon nila nga si Kristo daw, anak daw sa Ginoo, namatay gani daw to, man daw to'y sala. Daw, lagi. Wala man daw to'y sala. Namatay gani, gipatay gani nila. Ako pa kaha. Sa may akong sala. So, ana ang kuan, pagsulod nila, na sila magipangutana sa akong gipabangon ko, ibangon po ko, pero gapiyong ko, tuyok akong ulo bugat. Na sila gipangutana nga mura ako nahinumduman. Ang pangutana nila, ang isa ka pangutana nila is, unsa imong favorite nga book? Ana, gyud. Ang libro, ha? And your answer was? Diretso ko tubag, Bible. Bible? I don't know why. Basta kanyang tubag ko, Bible. Unsa man ka? Unsa man di imong stand? Unsa man di imong kuan? Social Democrat. Ako na lang sila ipasundan. Social Democrat, SD ko. Tapos, nagkapas lang pangutana sa ko ang akong ulahing tubag ni ingon ko nga. Pwede labad kay akong ulo, lain akong pamina, pwede sunod na lang, unya na ko lang ko ninyo pangutanon. Papahulaya ko ninyo. Ana niya. Sige, kagikan na ba nagtibuok gabi nga gapos. Ana. Sumuto, biya sila. After pagbiya nila, basta kay gisukan ako. Ang tanang gas. Buhagay ang kuan. Kuha na ako akong jacket kay para lagi dili kuan nga nagsuka dito na tanan. Sus nasudlan mo ko sa isa ka babae pod nga kuan gitabang ko niya. Huy! Ano siya nanimaho mga nanimaho ka ipikasen giunsa nimo? Bantog ra nawala ipikasen diri mo na igiinom tanan. Dali siya kuha og abo, butang sa tubig painom sa ako. So it was not yet your time to die. After ana, wala na ko nila gipakialaman. O gipahawa na kanila? Gipasagdan ako nila dito. Dito wala ka nang murag wala lang. Basta kay piniriso ka. Then, nag-announce lang sila nga. Nag-announce nga. Oh, hapit na ang March 29, ha? Execution Day. Judgment Day. March 29. Okay, anniversary man na. Oo. Andam-andam na mo diha sa inyong mga kaugalingon. Kay, muna na ang Judgment Day. So, daghan sa amo ko, tinanaway ramin. Okay, it's either buhian me or Patyon. And? March 29, iabot ang March 29, gipakaligo mi, gipa-exercise, gipakaligo. Pagbalik na ako sa kuan, uban po ang detenido. Pagbalik na ako sa balay, giingnan dahil ko sa katong babae nga. Mariam pangandam, kinay mo kuha sa imo diri karon. Agkay. Unsa man ni? Kagawasan o kamatayon? Ka-exciting anang imong kinabuhi. So in short, sa dihang kuha ako, nagbaktas na pud mi og 1 or 2 nights. Baktas na pud mi padulong dito duol na gyud sa Mount Balutakay. Dito ang labor camp. Dito ko gibili nila. For almost from March, November na ko nakahawa. November na ko nagikuha. Dito ko naka-experience of farming. Organic farming. Sa near Balutakay. Yeah. Naingon siya, kuwan siya, nanaka sa bukid. Surrounding nimo mas bukid pa jud.
Tapos, kuan, kanang makita nimo nga ang imuhang palibot ang kabukiran na kuanan gyud sa fogs, clouds. So, nindot ang life dito kay simple raman. Pero you have to work hard for your food. Every day, Labor camp. Naatanan dito ang mga tigpakaon sa NPA. Tama? Kuan lang, pila lang to ka pamilya ang naa dito, duha lang. Pero kami nga mga na-investigate na dito gi-release. So duha mi kabalay. Puro may mga na-investigate. Gihimo mi preso kabalyero. Murag kung sa kuan pa labor camp. What is labor camp for? So murag re-education, immersion sa life sa farmer, sa mga kuan. Okay. So dito, every day naami sa bukid, sa mas bukid pag yun. Pero nalipay ka ato. Nalipay ko kay buhi pa man. Gani. Unya murag ka ng, kanang napay chance to live. Yeah. Pero among the kuante, katong mga naa dito na bilin sa balay kung asa ka gipriso, patay tong uban. Wala na pud ko'y balita. Wala kay balita. Basta ikaw rin nag-inusara ang gidala dito. Ako lang isa. And then from after that near Balutacay experience, November, ikaw ning hawa? Gikuha ko. Gikuha na pud ko, gisundo na pud ko. Pag sundo sa ako, iguro gyud ko gisundo. Pero wala ko gisultian kung asa ko padulong, asa adto. Oo. Another question, life or death? Ana na pon. Oh, okay. Baktas na pud mi anak kay. Wala naman yung kay assurance, o buhion pa ka or what. So asa ka gidala? That was the time for freedom. Nagbaktas na pud mig pila ka adlaw gabi antod nakita na ko nga ang balay nga gidalaan sa ako is murag ingani ba duol nag highway pero elevated kay siya. Oh. Bukid siya. Pero makita na nimo ang highway. Na yung mga tingog sa sakyanan. So ana na. Mo ana siguro sa imong sarili murag syudad na gyud ni. Ang ako una is asa ka ko ani. Pag abot na ako sa balay nga among gipunduhan, katong CEO sa Hukbo nga nag-met sa ako during sa akong second arrest. Mo pud ang ni-met sa ako Ngisi siya dako kay oh, welcome ano siya. You are found not guilty. Ana aso niya. Na siya sa pultahan. Ano asa hagdan. Mo pay pag-abot na ako. Ana dayon iyang news. You are found not guilty. Ana ra pud ko pero murag kog kana gihapong manhid walay feeling of kalipay, walay feeling of whatever ana. Nya siguro nangita siya sa ako og response kay wa mo koy response sa iyang balita nga I'm found not guilty. Ingnan ko niya nga buhi si Odel ba to sa ilang balay ni Uli. Odel Ang akong karelasyon. Okay. Odel man iyahang code name. Buhi daw to sa wala gyud po siya nakita sa ako ang iguro ko ning mao ba? Iguro ko ning ana pero walay murag ambot at that time gyud murag wala koy kuan nga wala excitement nga makikita ka sa iyang balik because he's alive. Yeah, wala. Wala pod koy wala gyud koy na feel nga joy or whatever. Siguro tungod sa akong experience. So, gipasaka ko niya, sulod ko dito na ito mga hukbo. Dito ko gibutang sa isa ka room nga isa lang ko kay babae, ako raman ang babae. So, gipapahuway ko niya. Then iya ko pag after murag during sa pagkaon, lunch man yata or dinner ba to? Murag lunch. Ana isa sa kuha. Unsa imong plano karon? Padayon ka or muuli? Ingon kung padayon ko. Grabe, no? Tapos ingon siya, sure ka? Kung asa pa man ko muadto, igo na naghatag naman ko sa akong last words akong ginikanan nga di na ko muuli diri. Sa kalihukan ako mamatay, mabuhi. So, sa pa man akong ulian. So, mo siya, sige, okay, asa man mo gusto? Recovery area or kanang balik sa legal or what ana?
Igor po ko nito ba nga, kamoy desisyon. Bisag asa ko, okay ra ko, go ra ko. So, sige. Akong istoryahon ang kuan, ang higher organ, ano siya, ang HO. Akong istoryahon kung asa kanila ibutang. Mo to pa magkaon, pahuway. Pero diha man ganing nato nga ang intervention sa Ginoo. So, God Di yun intervened. Di gini mo siya makakuanan. At that time nga wala na gyud ko'y plano nga muuli. Gitouch niya, igamit niya ang sitwasyon sa akong papa. What happened to him? During sa akong pagpahulay, anang hapon, na ining tawag sa kuan, nitingog ang radyo. Ay nanawag, nagpaila-ila. Gikan ni sa South Front, kauban, ana. Oh, bay, unsa may problema? Siya, yun patong other end. Ang atong worker, coded ba? Atong worker gikan diri sa South Front, naa diha. Mag-ana ba? Pag ingon niya nga South Front, ingko, actually ko, imo siya nga far south. Ako lang siyang gikuan nga, far south. Ingon ko, ako ra may taga diri nga. Taga dito? Oh. Ako masiguro nag-istoryahan yun. Nagpapatay mali ko ng tulog. Pero nabatian yun ako nga. Nagbalita nga, gipangita na sa ginikanan. Ang igagaw ana nga naa nagtrabaho sa diocese, mo igisugo og duol sa mga kaubanan para pangitaon kung asa na siya ron. Kaya ang iyang papa na ICU kay nangita ana sa iya hawa na ibalita. So nagkuan ang heart sa akong papa. So na ICU. Dito na touch akong napaday ko'y love sa akong papa. Mo to gigamit sa Ginoo. That I decided nga muli sa ako, mobalik ra ko niya ini mahuman ang problema sa akong papa. And niuli ka, Gipauli ko nila. nalipay imong papa. Nalipay eh. Nakagawa siya sa ICU. Wala na siya sa ICU. Naka-recover na siya. Pag abot na, pag uli ako balay, naan siya sa balay. Naan siya sa gawas. Pero that was the start. Of God's redemption. Yeah. Mo na maingon ko nga God is so good. Kung tanuman day ka sa Ginoo o iyang pulong. Actually, nalimot ko istorya. Na-remember na ako, the only verse nga akong ma-memorize tungod kay high school ko, naaman ko sa mga madre, eskwela. Ang ma-memorize na ako, ginapa-memorize sa amo ka ni adto sa amo religion teacher. John 3:16. Mauro gyud ako na inumduman during that time. So, makaingon Did you experience that verse during the two arrests? Wala, basta kinahinumdum na ko, John 3:16, for God so loved the world. Pero wala, murag wala lang siya unod sa akong, basta kinahinumdum lang ko. Asa ni mo na hinumduman? Sa second arrest. Sa second arrest. Yeah. Sa second arrest na ko. So imong ingon, basta natanuman kag pulong sa Ginoo. Dili gid na siya makawang. Pabilin siya mag-ugat hangtod nga motubo. Ing ana ang ako na sabtan nga nahitabo sa ako. Okay. Sa imong situation tin nagpaila na maginahinay ang Ginoo. Yes. Pero nag-refuse ka lang. Nag-refuse gyud. So asa nimo siya gi-accept? O kanus-an nimo siya gi-accept nga? Okay Lord, ikaw na gyud ni. dili siya willing acceptance. Napugos ka? Murag dili siya willing acceptance sa kanang with whole comprehension. Murag kumbaga sa kuan pa ba nga. Sa dihang nagalong ko na ay emptiness sa ako ang heart. Wa ako kasabot. Kay wala gyud ko sa may purpose sa akong life. Ug dili na ko mabalik kay wa na may mudawat sa ko mga amigo, mga kaila na ako nga mga naa sa religious sector, mga pare, mga halos mahadlok man gani makig-istorya sa ako, makita na ko sa mall na ako nakita dito nga close sa mga pare. Pero di naman gani makig-istorya sa imuha. Ang ana ba? So, wala murag gi-close ni Lord ang doors ako ang mobalik ko sa legal work. After atong nakasabalay ninyo? Tuna na ko sa balay. Kaya nag-try pa man gyud ko og reach out nga balik lagi ko para na ako trabaho. Oh. Wala.
So, at that time, na ay mo abutay nga krusada for 1 week nga krusada sa Southern Baptist Missionary. Nya akong tiyo nako, yung mga yung pamilya Southern Baptist man. So, gi-invite ko sa akong igaagaw. For 1 week, kaming duha sa akong karelasyon. Ipon pa man mi kanato, pamigikasal. Oh. Ngadto mi. For a week. And Dito, kuan. Si ko paminaw niya ako una-una. Unsa man klasihan ning tawhanan ni oy, ana ka-critical akong utok. sa nagwali. Bookish man ni kaayo oy. Unsa may ginakuha niya ang kahimtang sa kalibutan karon, ang kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Ana ba ang katong leftist nimo nga kuan? Mo ano gyud, mo fight gyud siya. mo gawas gyud. Yung ko nga wa man ni na kuan impractical man ni kaayo, bookish lagi kayo. Wa man ni practical application sa unsay dagan sa kalibutan karon, ana ba. Pero the last sige dahil nag-ampo sa ako na even before ko ni uli og balay na anay nag-ampo sa ako sa church. That time sa krusada, the last night, the last day, 7th day yata, kay 1 week man, nag-invitation ang evangelist nga puti. Padyod ko, tindog man po daw ko. Patindog lang mo, atuloy ka sa altar, surrender. Ako una-una, anong surrender man po daw ko, anong patindog man po daw ko, nga mag-yug ko sala. Refuse pa gyud ha. Pero ambot, wa jud ko kasabot. Really, wa jud ko kasabot nga nung nitindog ko. Pag abot na ako sa atubangan, I really cried without stop. Taas mo ko kuan mo giunsa ako nga nag-stop. Naghilak lang jud ko. And I thought after na ana is siguro the spirit within. Kato imong spirit, mo surrender na. Oh. Pero kato imuhang physical, imong kuan, Makigbatok pa. makigbatok pa. So, kaingon ko nga, the Spirit of God is really powerful. Bisa kung saan pa nimog kumbate sa iyaha, debate sa iyaha. Yes. He's so good. So it was God. Yeah. And there was acceptance. I mean, you receive Him as your personal Christ and Savior. Siguro. So walay utterance. Wala atras, I just Hilak lang cried. jud ka. I just cried. No words. No words. Di gani ko, murag blanco gani akong isip. Murag giblanko tanan sa Ginoo akong isip. Kuyawa, no? Ana lang, basta kinihilak lang ko. It was groaning. Oh. Groaning sa ako ang kabahin. Kay wa man ko'y naisip nga giisip nako. Wa man ko'y nakigdebate ko nga wala ko'y sala o whatever ana. Basta kinihilak lang ko. At tubangan sa Ginoo. Di man ako mapugngan. Bisag saan ako pugong kay mo hilak man gyud ko. Mugawas man gyud akong luha. With your husband. Nara siya sa likod. Pero siya, dawat niya si Jesus Christ. Lahi po itong yung istorya niya. Lahi po, okay. Mas nauna siya sa akong surrender sa Ginoo. Ah. Pero during the 700 Club, wala pa mi Program. nagkita. Sa program siya nakakita. Yeah. Wala pa mi nagkita. So nauna siya. Nauna That's why siya. na-convince siguro ka nga muuban sa iyaha. Dili pod, wala po siya istorya nga nakadawat na siya sa Ginoo. Basta kay nagkuyog lang mo. Hilom ra gyud siya. Yes. Well, Later siguro na. kabalo siya, unsa ka gahi when it comes to party. Siguro, basta kay wa gyud siya istorya sa kuha nga mauna. Later na siya nag-istorya to katong naga-sharing nami nga pareho naming Christian, naga-serve sa Ginoo. Kato na. Pero during the time nga murag wala pa ko nag-surrender sa Ginoo, wala mi sharing ana. So after tong salvation ni Mote, paunsa gibisbisan sa Ginoo para ang usa ka LV bulig-on unya mamahimo gyud siyang tinuod nga iya sa Ginoo. Ang first decision namo to show of a transformed heart and mind. Ang unang desisyon namo sa akong husband magpakasal. Yeah. Pero before sa kasal, nag-decide ko nga magpa-bautismo. Okay. Ako ang unang nag-decide na pa-bautize.
During po sa baptism, mao gyapon. Pero natudluan na ka ani sa different pulong sa Ginoo. Wala, nadunggan lang nako nga kinahanglan maghimo kag public declaration that you are really a believer of Jesus Christ. Oo. Without shame, nga imo gideklarar nga ana. So part na siya sa Southern Baptist mangud part man gyud na siya sa kanang ordinance mga ana. So mo tong first nako decision. Ang akong husband wala siya nag-decide usa tungod kay siguro ginabalanse pa niya kay daan baya siya nga kuan. Daan siya nga seminarista. Tapos dili pa siguro niya kay na kuan. Late ulahi siya. So ako ang nauna pero pareho mi nag-decide niya. Kinahanglan i-correct namo ang among relationship. Dili pwede nga mga anak ko nga dili mi kasado. So wala pa ka nabuntis that time? Buntis ko. Buntis ka. Yeah. Buntis ko. And it was a very big struggle kay while nagbuntis ko. Ningkamot ba yung iyawa, kuhaon, kag balik sa iyang kuano. Correct. So that's why nagpakasal gyud mo. Nagpakasal mi. So in short, nakasal mi December, November man ako may numduman nga gidawat na akong Ginoo gibautismohan ko. November 1987. 1987. 88 man ko nanganak. Okay. So kana ang first namo nga decision pakita sa change namo nga heart. And then kato nag-decide mi nga magpagamit sa Ginoo in the little ways that we can, suportahan sa ibuluhaton sa simbahan, uban-uban sa pastor, maraming mga Timothy. Adi ay. Yeah. Mo na amo na kuanan kani adto sa among pastor sa Southern Baptist. Although gamay lang mi nga church pero kung asa among pastor, kami kauban mga young people, kami lang lagi ang kanang murag young couple. Young couple among the young people. Kuyog-kuyog, asa among pastor asa ang among schedule nga buluhaton didto, kuyog mi tanan. Okay. Didto mi Then na-decide. after ana nag-flourish hangtod nga nagkabaton kag ministry, you became a pastor, and then naagihapon sa pagserbisyo sa katawhan ang imuhang kasing-kasing. So what were the ministries that you made yourself involved to? Pagsugod kani adto children's ministry gid ko. Children's ministry. Yeah. Nagsugod jud ko sa Southern Baptist sa Sunday school sa mga bata. And then naging part ko sa staff sa Children's Evangelism Fellowship for almost a year. Pagkahuman nag full-time gyud ko sa church na. Kay nakaagi man mi og kuan kanang murag pioneer og church ana. So every time nga kuan mi og churches, children's ministry gyud ang ako Ang sa akong late husband naman po is more on sa adult siya. Partner gyud mo. Oo, sa adult siya, ako sa children. Okay. Sa conversation na mag-end, no? Pero before ta mag-end, I want to ask you, nganong hangtod karon kato nga memory, presko gihapon kayo sa imo pag once mag-narrate ka, murag kagahapon lang siya nahitabo. Nganong ina naka-presko sa imo? Katong Ang past? accounts, yes. Siguro, tungod kay, pila pod ka tuig na akong gina-recall no para lang masulat. Mahimo into written form. Nakahimo ko og documentary. Pero for prayer pa pud na siya. So, gitranslate into a book. So, murag kinahanglan ma-refresh. Murag ana ba? And at the same time, dili lang siguro na siya tungod kay siguro kuan sa Ginoo ba nga these memories will serve not for me to become bitter, but for me to use them as kanang a tool to warn the young people, labi na mga estudyante Oho. sa mga eskwelahan, nga it's like the lion is just lurking around. Ngita lang ng yawa din na sa kinsa iyang ma-pull out. Si Tukbonon. Tukbunon niya. Kinahanglan ma-warn
bisan ang mga teachers, because even among the teachers at that time, naagihapon. Recruits. Kay akong teacher dito nga isa sa college, philosophy, ex-seminarian. Kumplot ming duha, every time nga naami klase, muraming nagadrama, pero ga-politicize ka na. So my answers are just challenges and politicizing my fellow classmates, murag anak may tabo. So God is telling you to really recall this and then isulat na LV. Oo, kay actually at first, sa first years mangguna ako sa pag-serve sa Ginoo, wala ko una ni ani nga magsulat. Pero I have the kanabang desire kami nga mag-asawa nga magtukod mi og ministry for the children. Tungod sa experience ba nga nakita namo nga the children mao ni ang pinaka-vulnerable ug dali lang ma-exploit nga magamit sa kalihukan. Tungod kay sa communities kani adto, ang mga bata padalahon nimo og communications nga gagmay kaayo, nga papel nga naay mga sulat. So sila didto suguon nimo unsay isugo nimo. Yes. So walay magsuspect sa ila. Oo. Mga bata sa kabukiran, bata pa, ginatudluan na unsa ning armas. So tanan nga pwedeng isugo sa usa ka bata nga pwede sila ma-exploit nga dili na dapat himuon. Ginahimo na. And sa education, makita gyud ako nga say for example katong padulong ko sa labor camp, samtang nagabaktas mi nagapasa kami dito adto sa labor camp, naagian ako namo isa ka balay. Padulong ko og pabalik moy ako naagian. Na klase ang mga bata, na sila teacher. Inatudluan sila. Ang alphabet. Matod pa sa teacher. Dili na mo magsunod-sunod anang kuan ha kanang A is for apple kay iyahan na sa mga kuan, iya na sa imperialistang Amerikano. Dili na ato ang panghuna-huna. So, sa ang A? A is for armas, ba is for bala. Nadunggan gina nimo te? Yes, kanang nangundangon mi niya. Kuan gud na kanang nadungog na nako nga mao na ang ginatudlo pero at that time actual gid to. So twice nga actual na ako nga mao gyud na ang ginatudlo. So you want to help your country apart from God telling you to write that book. You want to help your country to be liberated from CPP, NPA, NDF. Tungod dili maayo sa usa ka nasod. Nakita nimo ang ruination nga nahimo niini sa atong nasod. Naman gihapon ang CPP, NPA, NDF te. Na. So you believe that your book can help. With God's anointing. Kaya actually, kung atong tanawon, bisa unsa pa natong yaw-yaw, makigbatok sa ilaha, or any group, bisan dili si Pipi, bisa kaning mga atheist, na mangani ko yung mga kaila nga, atheist pod, mga kuan gud lagi, ang imong godlessness ba? Not unless man good ang imong personal encounter with God mo ay mag-change sa imong heart. Wala gyud. Kay katong ako personally, kung dili ang Ginoo ang nag-intervene, I think wala nakakaron and most probably impyerno gyud ka. ay yes. Tingkagol na ko karon sa kalayo. Mo na akong gipasalamatan og dako sa Ginoo. But God is good. God is good all the time. In 1987, He saved you. So, salamat kaayo, te. The book is already written. Yes, for editing siya. Need na lang na ako mag-raise og funds. Kay, siyempre, kinala mo ka for printing. Magbayad ka sa editor. Anya, ikuan pa nila ni sa tawag ng copyright. Bayad pa ka. So, mga ana. You have the title already? Operation Zombie. Operation Zombie. You want it done as a film? Basig na ay makadungog aning director, scriptwriter, and then they want to write your story, make it a film. Samtang nag-istorya ka, gwapo ka yung eksena sa
2 arrest. Murag pang best actress gyud kung kinsa mo dala ana. Bitaw. It's really God willing, kung unsay kabubuton sa Ginoo, basang ako is that this life story will really be a great help to warn our young generation and even katong mga tigulang na nga hantud karon dali pang malingla, madeceive, and above all, syempre ang atong magyong desire sa atong kasing-kasing that the name of God is exalted. amen. Kana ra gyud. And with your life, I'm pretty sure that the name of God is exalted. Praise God. Dugay na tang friends. Pero karon pa nako na nahimay-himay. Kaya man yung gibasa akong documentary. And you know, my heart is bleeding upon hearing the story. Siguro good for me na to read it para mas ma-feel na ko. O rason ko na lang na siya. Pero bitaw te, God has His own time. yes, I love it. I really love your story. Sakit man, pero naglihok yun ang Ginoo day, no? Kaniadto mong istorya ko, maghilak ko. Pero later as I continue to kanang share, testify, Given na paligo na kagmay sa Ginoo. yes, Grabe ka solid ang Ginoo sa imong kinabuhi te. solid siya ra gyud solid. Mas Praise na love ta kagmayo karong mga panahon. Mas makahilak pa ko karon sa kag-ayo sa Ginoo kaysa Amen. naitabo sa ako. Amen. You have how many children? Upat, isa tuan ani uli nag-una. Okay. So tulo na lang siya nabilin, all serving God. Wow. 'Di ba? At least na-guide nimo sila maayo. So masulti nimo ting ang experience nimo nga dili maayo nagamit ra gihapon sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Yes. At first kaniadto mura kong nagkuan kay ngano ako pa ngano niagi pa ko ani, pero later na realize na ko God has His own purposes. Makainggit ang imong experience. Yeah. Bisag sakit na siya. Pero dili ko ganahan mo experience pero makainggit gyud sa kaayo. Ang duha ka arrest, torture to the max. My God. Wapay labot sa akong husband nga experience. Correct. Sayang wala na si Kuya. Sige lang na aman siya sa book. Kana. And then thank you very much for telling your story. 2 hours. So we have divided this already into 2 episodes, and basta salamat kaayo for sharing your story. I hope nga kini mas makahatag og leksyon sa atong mga kabatan-unan o sa atong mga Pilipino nga mohold ta sa Ginoo unya higugmaon pud nato ang atong nasod nga dili nato sa talikdan kay mao ni ang identity nga gihatag sa Ginoo kanato. I declare blessings, abundance. I hope you receive it. Yes. And the power of God, the covering of His most precious blood will be upon you. Congratulations sa imong kinabuhi. Thank you very much. Thank you To po God be the glory. for responding. Naway napagkuhanan po natin ng inspirasyon at somehow nakapagpatibay po sa ating determinasyon ang aming positibong kwentuhan kasama po si Ate LV Limen. Nawa po ito ay magsilbi ding warning sa mga kinakausap ng dahan-dahan ng mga kasapi ng CPP, kasapi ng mga white area organizations, White Area Committee ng CPP, NPA, NDF. Dahil ito po'y larawan kung ano po ang posibleng mangyari sa isang taong lalabas sa prinsipyo ng Panginoon at lalabas sa kanyang paniniwala at pagbibigay respeto sa kanyang nag-iisang gobyerno. Kaya po, we are very thankful that Ate LV is brave enough to tell us the story of her life. The story that somehow is a reflection of a woman, kung ano ang pwedeng magawa sa isang organisasyon at kung ano ang pwedeng magawa sa isang gawain ng ating Panginoon. May God protect and bless Ate LV
and bless the efforts that she is doing right now, especially sa kanyang pagpiprepare ng publishing ng kanyang libro. It is our desire and prayer na sana po ay maging successful ang pagpapublish ng libro. Sana po ay ito'y mabasa talaga ng karamihan sa atin, at sana po yung desire niya na maging isang magandang pelikula yung kanyang buhay, nang mas mapagkuhanan pa natin ng tibay sa ating mga determinasyon sa buhay. Thank you very much. Sa inyong lahat po na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to our YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel. And please do click the notification bell for you to be alerted once we have new uploads. Please do not forget to share and like our Facebook page, still the same name, iDocu by John Paul Siniel. And always po tayo napapakinggan sa Radyo Amigo 97.3 bawat alas 8 ng umaga kada Sabado. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod natong positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.